Mga kabisnes naming minamahal, makikisuyo po kami. Naglalambing po kami sa inyo. Kung maaari po sana ay pakisuportahan natin Alminda Cariaga Mix Vlog. Alminda Cariaga Mix Vlog. Right? Alright! Bira! Bira! Mga kababayan, welcome back to my YouTube channel. This is Alminda Mix Vlog. Nagsasabi magandang gabi sa lahat dito sa Middle East at magandang umaga sa Pilipinas. Panibagong reaction video po natin dito sa tungkol dito sa nagawa ni Bong na hindi maganda, na kumbaga pati itong anak ni Mr. Ka-Business ay nagawa niyang kolektahan ng ganitong pag-uuri, yung bagang ladies underwear. So umbaga alam din po natin na ang sinabi ni Bong ay napulot niya lang, nakuha niya dito sa loob ng basurahan. Although na kahit sila Mr. and Mrs. ay hindi maniwala doon sa pinagsasabi niya, pero inintindi na lang ni Mr. Ka-Business. So bago po natin umpisa ng lahat, kung bago pa lang po kayo dito sa aking munting bahay, baka pwede naman pong pakisubscribe natin dyan ang aking munting bahay, Alminda Mix Vlog po, at pakipindot na rin ng notification bell dyan, at isama na rin po natin ang Ka-Business Official, Papa Dins TV, at ang kanilang pangalawang channel, ang Ka-Business Family, at ang kanilang editor na itong si Thinking Buddy at ang Young Russell po. So itong reaksyonan po natin dito, na kahit na nagpapaliwanag si Mr. Ka-Business dito na yung paglilinaw nga niya tungkol dito sa nangyayari na hindi nga natin inaasahan ang mangyaring ganito. Syempre, kumbaga sa kapakanan ng kanyang anak o sa kapakanan ng karamihan ay para rin, kumbaga, ibinlag niya ito para naman siguro ang kay Ka-Business ay malinawan at maunawaan nating mga viewers ito nga sitwasyon na ganito, lalo't lalo nitong sitwasyon ni Bong. Although alam po naman natin na hindi pwede i-excuse yung ganon kagagawan ng isang tao na nangongolekta ng mga belongings ng mga babae, baga, diba? So ang hindi lang po natin maintindihan ay kung bakit yung mga komento, yung mga nagko-comments na mga basher dito sa comment section ni Ka-Business ay kumbaga paninisi at paninisi nila at yung bang hindi magandang pananalita na ibinabato dito kay Ka-Business. Yun po ang mahirap intindihin dito sa mga basher. Hindi natin alam kung bakit ganito, di ba? So although hindi naman natin makokontrol talaga itong mga basher, kung ano yung gusto nilang sabihin, kung ano yung gusto nilang i-comments, ay hindi natin kontrolado po yun. Totoo po yun, mga kababayan. Pero hanggat naman siguro maari dito sa ating mga viewers o sa ating mga basher dyan, ay dahan-dahan naman po siguro tayo na magko-comment sa ganyan na talagang kumbaga through the comments pinapakita na lang natin na unprofessional tayo. Kasi dito sa pagko-comments po natin, pagko-comments po ninyo mga kababayan, pinapakita lang natin na yung parang how ignorant we are na nagko-comments tayo sa tao na hindi naman natin alam ang pagkatao niya, hindi ba? So naging unprofessional tayo dito, mga kababayan. Kaya mag-isip tayo kung bago tayo magkomento, para hindi ma-analyze ng mga taong nakakaintindi na napaka-unprofessional, na parang lumabas yung pagka-ignorance natin dito sa pagko-comments na ito, hindi ba, mga kababayan? So karamihan talaga ay ganon. Whatever ang kanilang posisyon na maging isa mang
engineer o isa mang yung bang kataas-taasan na posisyon, kumbaga, sa ating pagka-profesyon. Pero dito lang sa pagkokomento sa vlog ni Mr. Ka-Business ay pinapakita na lang natin tayo ay unprofessional, di ba? So bakit natin ipapakita sa tao na talaga tayong may pinag-aralan, pero pag mag-comment tayo dito sa vlog ni Ka-Business, lalo't lalo na itong mga basher ni Ka-Business, ay nagiging unprofessional na po kayo sa pagko-comments po ninyo dito sa vlog ni Ka-Business. Although naman po ay mahirap intindihin, mahirap pong unawain. Alam niyo po kung bakit nasabi ko napaka-unprofessional. Kasi these things, these words that you are using is like a kids, na parang pambata lang ang mga words na ginagamit ninyo dito, na ibabas ninyo itong si Ka-Business. Kumbaga, there is no professionalism at all. Naging unprofessional po dito. Kayo, mga nagko-komento rito kay Ka-Business, ang inyong komento ay parang komento ng mga bata. Yung bang nag-aagawan ng lollipop, o kaya yung nag-iinggitan na may sapatos yung isa, na maganda, ikaw ay wala. So, gagawan mo ng kwento o magkukomento ka doon ng hindi maganda. That's kind of a kids. Matatanda na po tayo, hindi ba? Hindi naman po siguro kayo magkukomento dito sa comment section ni Ka-Business na nasa 8 years old kayo, hindi ba? So, kaya ko lang po masabi na parang unprofessional and like a kid. Tulad na lang po nung isang nagkomento dito na para bang hindi siya parang hindi siya nakapag-aral sa pagkokomento niyang ganito. Kumbaga, a words that there is a kind of a jealousy. Kumbaga, parang naiinggit siya doon sa mga words na ginagamit niya, kasi hindi naman po yung gagamitin ng isang tao kung hindi ka galit doon sa isang tao, o kung hindi ka naiinggit or ganon, yung jealousy, types of jealousy words na gagamitin mo sa isang tao. At kumbaga, nakakatawa o minsan nakakaagaw siya ng pansin na talagang unprofessional talaga yung pagkakomento nila dito, na para bang yung ang may kasalanan diyan sa nangyari na yan ay si Mr. Ka-Business. Diba? Kasi yung iba na may pagdududa, yung iba na mayroon yung salita na hindi mo alam kung bakit nagamit niya yung salita na yun, na hindi naman niya alam kung ano yung totoong buhay, totoong pangyayari na nakita lang natin dito sa vlog ni Ka-Business, na makapag-comment tayo doon na hindi naman natin talaga pakilala, o hindi pa naman talaga natin pwedeng i-comment doon ng tao na hindi pa natin talaga na real o personal na kilala yung tao, hindi ba mga Ka-Business? So, mayroon lang akong ditong na nakaagaw ng pansin talaga dito sa komentong ito, na ay parang yung bang sinasabi natin na pinapakita lang talaga na you are an unrespectful person, the way you talk, the way you use your words, na talagang wala ka sa wala doon sa pagka-professional mo, being siguro kung may pinag-aralan ka talaga, you have to analyze words that you're going to use, because as a professional person, you have to, yung bang
mahinahon ka at dahan-dahan ka sa pananalita kasi you are using your profession for having on that. Kumbaga, magkokomento ka na hindi naman mo kilala yung tao, and then like you are accusing this person without any reason. Actually guys, magkokomento tayo ng unprofessional, tapos hindi naman pala natin kilala ito si ka-business at hindi ka kilala ni ka-business, diba? So hindi mo alam yung nangyayari, hindi mo alam ang totoong kwento, and then you're just giving your bad comments na ganito, na ganyan. So kumbaga, through the vlog na pinapakita nila, doon mo lang binabase yung anong gusto mong sabihin. Hindi mo alam ang tunay at ano yung totoo. So for that reason ay nakikita ng mga tao, nakikita ng manonood how unprofessional you are na mag-comment doon sa vlog na iyon. Hindi ba pinapakita lang ninyo na wala kayong pinag-aralan, hindi kayo marunong umunawa o umintindi kung ano yung sinabi ng tao, nagkokomento kayo ng gusto ninyo. Ay para yung nawala na yung pinag-aralan ninyo doon, nasaan na yung pinag-aralan ninyo doon, nandoon na sa talampakan ng inyong mga paa. So, mahirap lang talagang minsan unawain ng mga nagko-comment na hindi naman dapat mo i-comment doon, kasi you are just showing people around the world how unprofessional you are. You are just showing na napakaano mo, yung bang pinapakita mo na nawala ka na sa isip mo sa pagko-komento mo, na kumbaga sasabihin ng tao, bakit naman ganito yung komento ng isang ito, para mang siyang walang pinag-aralan. So hindi mo masisisi yung tao to criticize you. Bakit ganoon yung pagko-comments mo? Sasabihin ng iba, napakawalang pinag-aralan mo naman kung ikaw mag-comment, because this is from you. Hindi ka naman sinabihan na how you express your feelings through that comments. O ipalagay na po natin, mga kababayan, karapatan po ninyo mag-ibigay ng opinion ninyo dito kay ka-business kasi nanonood nga tayo. Pero karamihan po dyan ay yung nambabas talaga sila, yung bang hindi talaga nila naisip, yung mga kinokomento nila dito is yung bang pagkawala ng respeto nila sa sarili nila, kasi hindi yung tao na yon ang nagbigay ka ng bad comments ang hindi irerespeto ng tao. Ikaw mismo na you write the comments, the bad comments on that, na nag-criticize ka doon sa person. No, sila, yung tao na nag-criticize ka doon, yung mga iba, they were pabor yun sa kanila kung ano yung nakikita nila. Halimbawa, itong ang mga solid subscriber ni ka-business, ididependahan, magdidepend, yung ano tawag doon, they are depending. Kumbaga, yung dinipendahan nila itong si ka-business dito sa mga words na ginagamit mo. So, yung words na ginagamit mo na mag-isa ka lang, marami silang magiging kontra mo, marami sila na magiging kaaway mo. So, it's better na kung gusto mong manood na yung mga hard words na nagko-comments dyan na siyempre nakikita natin, kung gusto mong manood ka na lang. If you have an opinion that sabi mo parang galit ka kay ka-business, galit ka dito kay Bong, you want to express kasi galit ka, you don't have the right to do that because hindi mo alam, hindi ikaw ang nag-alaga, hindi ikaw ang nasa posisyon ni Mr. Ka-business. So why you should blame and why you should get mad, why you should get upset about those things? Nanood ka, dapat i-analyze mo kung ano yung pinanood mo, kasi ganito tayong mga tao ganito tayong mga Pilipino na mag-isip tayo. Nag-comment ka, ibig sabihin, you are so brilliant about your comment, but you are not thinking, yung comment mo ay nagiging walang respeto ka sa sarili mo.
Yun po yun, kaya you have to analyze before you're going to give comments to a person na hindi mo naman siya kilala. Katulad na lang nitong may nag-comment po dito na sinasabi niya etong si pasensya na po kasi hinahanap ko talaga yung malalim na kanina po ay nakita ko yun siya. Ang pinakamalalim komento ng isang tao na ito na kumbaga ang sinasabi niya is kung yung sinasabi niya kaya daw hindi mabitaw-bitawan ni ka-business itong si Bong dahil takot siyang kumbaga mawalaan ng kita yung channel niya dahil nga takot siya walang pansahod dito sa mga kagwang. Yun yung parang yung nakaagaw ng pansin sa akin sa komentong iyon na para bang nakakatawa na wala siyang yung bang matatawa ka na lang na he is showing na that he has a jealousy type of person na ganunin niya sabihin niya doon kay Mr. Ka-Business na ganun si Mr. Ka-Business na takot mawalaan kasi si Bong ay isa nilang alas. So, for our information, siguro naman kahit naman siguro hindi si Bong ang laging binablog ni Ka-Business, ay kumikita rin naman siguro itong channel ni Mr. Ka-Business. So, for that reason, yung nag-comments na yun, ay di, para na lang iniinsulto mo yung sarili mo, sir, kasi you are showing how ignorant you are. Kumbaga, pinakita mo sa tao ang pagka-unprofessional mo dito sa pagkomento mo dito kay Ka-Business. Ay, para ba yung taong galit na naiinggit yung expression ng kanyang pagko-comments. Kasi kung marunong kang mag-analyze sa words na ginagamit ng isang tao, alam mo siyang ihambing Kumbaga, there is a jealousy on that na nagsiselos o naiinggit ka doon sa pinapakita sa iyo ni Mr. Ka-Business. Kaya ka nakapagsalita ng ganon. So, pinapakita mo na lang na ikaw ay bilang isang professional ka. Pero sa pagko-comment mo to, pinakita mo how unprofessional you are. Kumbaga, napakita mo na parang mahigit ka pa sa taong ignorante na walang alam sa mundo. Yun ka po, sir. Shout out po sa iyo. Hinahanap ko itong pangalan mo pero hindi ko mahanap-hanap kasi dumami na talaga yung komento dito. Kasi kanina, kakaunti lang po itong comment na ito pero ngayon, ang dami na po talagang comment na ito. Mahigit na siya 1,005. Kanina kasi nasa 800 lang po ito. Kaya nakikita ko sino talaga yung nag-comment. Ang mali ko ay hindi ko siya na-screenshot sa ganon. So, sana po sa mga tao na ganito ay dahan-dahan po tayo sa pagkukomento para hindi po maibalik sa atin doon yung pagkukoments na yun na being a person na professional ka person. So you have to use your professional na words. Don't use an unprofessional words to let people see how unprofessional you are na nagko-comments ka sa ganyan, hindi ba? So dito sa comment section natin ng nila Ka-Business ay nag-aaway na po sila sa mga komento dito kasi yung mga solid supporters po ni Mr. Ka-Business ay lumalaban na dito sa mga basher na ito. So,
Alam po naman talaga namin na hindi nyo talaga palampasin pag si Mr. Ka-Business na ang mag-vlog ay talagang ibabas ninyo. Lalo't lalo na itong kay Bong. So on the way na nakikita ninyo na sa isip kasi ng mga tao, ng mga basher dyan, sa isip ng mga viewers na hindi supporter kay Ka-Business, ay kinakampihan at tinutolerate itong ginagawa ni Bong. Bakit pa ipinapaliwanag ni Mr. Ka-Business dito sa kanyang vlog na linilinaw niya yung mga nangyari noon na dapat inayos at pinagsabihan or binigyan ng lecture itong si Bong na wag niyang gawin uli yun kasi hindi yung maganda. Kung mapunta man siya sa ibang bahay, sa ibang pamilya ay hindi alam ng pamilya kung ano yung gagawin sa kanya. So, let him realize, kumbaga itong si Mr. Ka-Business, pinaparealize niya dito kay Bong na talagang mali yung ginawa ni Bong, dapat ay hindi niya na ulitin yun. So, tayong mga nagko-comments, kaya tayong mga basher, ay doon natin binubugbog si Mr. Ka-Business dahil ang pagkakomento po ninyo dito ay takot, is alas nila si Bong. Ang importante, bahala ng pagnanasahan itong anak ni Mr. Ka-Business. Basta importante kumita lang ang channel ni Mr. Ka-Business. So, doon po sa puntong iyon, napaka-ignorante ng taong nagkomento na yun. Kasi alam niyo po, kung hindi kayo ignorante, kung hindi po kayo walang pinag-aralan, hindi ninyo masusulat yung ganong klaseng sulat. Kasi you respect yourself. Diba? Apwera lang, kung talagang palengkera ka, wala kang pakialam, kahit professional ka, kahit valedictorian ka pa, kung talagang wala yung pagka-professional mo ay hindi mo ginagamit, okay lang. Pero pag isa kang professional na parang sinasabi na kagalang-galang tapos magkomento ka sa ganon, eh di nawala yung pagkagalang mo doon. Hindi ka dapat igalang ng ganon. So sa'yo, sir, shout out po sa'yo. Hirap ko na pong hanapin. Gusto ko po talagang ibanggit yung pangalan ninyo, pero ang hirap nang hanapin. Baka hanggang bukas hindi ko pa mahahanap sa dami na nagkomento dito. So malinaw naman po na talagang pinapaliwanag at pinapaintindi ni Mr. Ka-Business sa atin, mga nanonood, kung ano yung dapat na prosesong gawin para kay Bong. Kung mararapat man siya ipagamot, ipagamot. Kung mararapat man anong gawin sa kanya, para siya ay tumino, gawin. Pero yung sasabihin ninyo po ay dapat bigyan ng leksyon ang saktan o iparehab, mali po yun. Kasi kahit ano po yung gawin ng ganyan, lalo po yun siya magre-rebelde pag sinaktan mo yan. Kasi ang nasa isip niya, wala nang nagmahal sa kanya eh. Kaya gagawin at gagawin na lang yan. Unless kung ipapakita mo sa taong ganyan na ang pagmamahal, pag-iintindi ang ipapakita mo at ipapadama mo sa kanya, magbabago yan. Kasi guys, hindi naman yun ibig sabihin nagpabor kami dito kay Bong, kasi dapat iintindi natin yun, kasi Bong is lack of love. Alam niyo kung bakit? Kasi wala siyang parents eh. Wala siyang pamilya, wala siyang nanay na magturo sa kanya, wala siyang nanay na sabihin sa kanya kung gaano siya kamahal. Ako, ipalagay na lang po natin na etong si Mr. and Mrs. Ka-Business ay tumayo bilang isang magulang ni Bong. Pero hindi pa rin po yun sapat doon sa tunay natin mga magulang. Kasi hinahanap pa rin natin ang pagmamahal ng isang magulang na tunay nating magulang. So on this situation, dapat po naunawaan natin yun. Yun po ang ginagawa ni Mr. Ka-Business eh. Pero tayo, ayaw natin yung intindihin. Kayong mga basya, ayaw ninyo yung intindihin. Kasi, ang nasa isip ninyo kasi, iba eh. Ang negative na think and negative na comment ang ibibigay ninyo. Yun po ang nasa sa inyo. Ang sitwasyon dito ay, yung sitwasyon ni Mr. Ka-Business ay yung papaliwanag niya
ipaintindi niya kay Bong. Ang pagpapaliwanag at pagpapaintindi niya doon ay may kasamang pagmamahal yun para hindi magiging wild ang pag-iisip ni Bong. Kasi kulang na siya eh. Marami na sa kanya ang kulang. He stay in a road, nangangalakal, walang nagtuturo, walang kasama, mag-isa, namumuhay, namumulot ng basura. So, bakit natin hindi yun ibuo ang ating panguunawa o pag-iisip na si Bong ay kulang siya, marami siyang kulang. Ito pa, dalawang babae na parang ginawa lang sa kanya, parang nagbe-break game lang yung pagmamahal nila dito kay Bong. Pag game is over na. So, na-trigger yung isip ni Bong dito sa dalawang babaeng ito, dito kay Clarissa, lalo na dito kay Mylene, na pinaasa, na hindi naman pala totoo. So, yung baga, imbes na makumpleto siya, mas lalo siyang nakulangan. Kaya, syempre, parang, ang iniisip na lang niya ay, wala na palang nagmahal sa akin. It's useless to live in this world like this. So, may isip naman po talaga yan si Bong eh. Hindi naman po talaga yan walang isip. Dahil siguro sa napagkaaburido niya, ay nagawa niya yung ganun. Although, hindi naman po niya yan sasabihin ninyo na, ano yun, may ibig sabihin sa ginawa niya. Kasi binibigyan natin ng ibang kahulugan yung ginawa niya. Kung makikita naman tapos kung nakikita naman ninyo doon na okay naman siya, 'di ba? Hindi natin maintindihan itong mga viewers ni Mr. Ka-Business. Pag hindi nila makita si Bong, hinahanap nila. Pag nakikita nila si Bong, ay binabas nila. Hindi na lang alam ni Mr. Ka-Business kung saan sila lulugar dito sa mga basher o viewers na ito. Hindi ba? Hindi na lang ba tayo pwedeng give our love to this person, especially Mr. and Mrs. Ka-Business, our support for them, na mapabago si Bong. Hindi yun bigyan natin ng masamang komento itong Ka-Business official, na lalo silang mai-stress na makikita yung mga komento ninyo. Ang komento na napakayabang, na parang hindi ko maintindihan eh. Kasi all those years na ako'y nanonood dito kay Mr. Ka-Business, ngayon lang talaga ako nakakita ng ganitong tipo ng mga tao kung mag-comment ay they are very, very unprofessional. Paano sila mag-komento? So, sorry po sa words ko na yan. By the way, ito ay inireaksyonan ko lang, itong mga komento na ito nandito na talagang napakapangit nga talaga ng mga comment na nandito. Ay sana na nga po ay bawas-bawasan natin yung pagko-comment natin sa ganyan. Ay just give our love. Spread our love to everyone. Diba? Kasi hindi po ako professional na tao, pero marunong din naman po ako mag-analyze dito sa mga words na ginagamit ng mga nagko-komento rito kay Mr. Ka-Business na, 'di ba? Kahit naman po siguro sinong bobong tao maiintindihan yung komento ng isang tao dito na napakabigat ng kanyang komento dito. Yung para bang galit na galit siya dito kay Ka-Business, para bang may nagawa si Mr. Ka-Business sa kanya na hindi maganda sa komento niyang ito. 'Di ba? So, kung tatalakayin po natin lahat ng mga komento na ito, mga kababayan, mag-isang taon po tayo, hindi tayo maubos magpaliwanag dito. So, in this case po, kailangan na natin magpaalam. So, bago po natin tapusin ito, baka po pwedeng pakisubscribe natin Ka-Business Official, Papa Dins TV, at ang kanilang pangalawang channel, Family Ka-Business, at ang Thinking Body, at ang Young Russell. So,
Bago po ang lahat, shout out po sa lahat ng aking mga bagong subscriber dyan. Thank you so much from the bottom of my heart. At sa mga silent viewers at mga viewers na viewers ko dyan, salamat po. At saka shout out po sa lahat na laging nandyan sa akin. Hindi ko po kayo maisa-isa, pero maraming salamat po. Taos puso po ako nagpapasalamat sa inyo. So hanggang dito na lang. May Allah bless us all. At saka pakisuporta po lahat ng mga reactors ni Ka-Business. So maraming salamat po. At ito ang inyong lingkod, Alminda Mix Vlog, nagsasabi, magandang gabi Bahrain, magandang umaga sa Pilipinas, at may Allah bless us all. See you in my next reaction video po. Bye-bye mga kababayan. I love you po.